narito na ang balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Isinailalim na rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila at Malabon ang kanilang mga lungsod sa state of calamity. Kasunod ng epekto ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Nakasaad sa resolusyon na ang Bagyong Karina at habagat ang nagdala ng hanggang dibdib na baha na nakaapekto sa ilang kalye sa Maynila tulad na lamang ng Finance Road, Nakpil, Calao at Padre Fora sa kahabaan ng Taft Avenue, United Nations Avenue, Ayala at Espanya Boulevard. Ang pagbaha na dulot ng nasabing lagay ng panahon ay dahilan ng paglikas ng maraming pamilya mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Maynila kung saan labis na naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Kaya nangangailangan ng lungsod ng agarang tulong para sa Maynila. Samantala, inihayag naman ni Malabon Mayor Jenny Sandoval na isinailalim na rin sa state of calamity ang lungsod ng Malabon. Sinabi ng alkalde na ang matinding pagbaha at pinsalang dulot ng pinahusay na habagat ang nagbunsod ng desisyon. Ani Sandoval, nais nito na ipaalam na patuloy ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kinakailangang tulong at serbisyong kanilang kinakailangan. Una rito ay dineklara na ng Metro Manila Council o MCC na nasa state of calamity ang National Capital Region o NCR dahil na rin sa matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagsagawa ng emergency meeting si Mayor Wes Gatchalian kasama ang mga barangay captain ng Valenzuela at mga department head ng iba't ibang tanggapan ng City Hall para sa isang post-assessment na talakayan tungkol sa resulta ng pananalasa ng Bagyong Karina. Kabilang sa mga paksang tinalakay nito kay Department of the Interior and Local Government DILG Valenzuela City Director Sudi Valencia ay ang paggamit ng Quick Response Funds at ang emergency na pagbili ng mga kagamitan, materyales para sa pagkukumpuni at mga gamot para sa mga Valenzuelano. Samantala, patuloy naman ang pagbisita ni Gatchalian sa iba't ibang evacuation centers upang mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Matapos manalasa ang Bagyong Karina sa Metro Manila at mga karatig probinsya nito, samot-saring tulong ang hinahangad ng mga residente sa bawat lugar na labis na naapektuhan ng bagyo. Sa Marikina City, ang pangunahing kailangan ng mga residente sa lungsod ay gamot, pagkain at tutuluyan, lalo na doon sa mga nanunuluyan ngayon sa iba't ibang evacuation centers dahil nalubog ang kanilang mga tahanan sa baha dulot ng bagyo. Nanguna naman ang tanggapan ng pamahalang lungsod sa pag-abot ng tulong sa mga kababayan nito at namahagi ng tulong para sa mga ito. Siniguro rin ni Marikina City Mayor Marcy Chidoro na ang lahat ng mga evacuees sa lungsod ay makakatanggap ng pangunahing tulong na kanilang kinakailangan. Sa ngayon, labis naman ang pasasalamat ni Chidoro sa mga tumulong sa rescue operation sa kasagsagan ng bagyo, kabilang dyan ang 161, Philippine National Red Cross at iba pang fire and rescue volunteers na nagbuwis ng buhay para makapagligtas ng mga kababayang nasa panganib. Samantala, puspusan ng isinasagawang cleanup operation sa iba't ibang lansangan sa Quezon City matapos manghagupit ang Bagyong Karina kasabay ng habagat. Pinangunahan ng Department of Sanitation and Cleanup Works of Quezon City ang paglilinis sa tulay at kahabaan ng E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue. Habang tuloy-tuloy naman ang lokal na pamahalaan, katuwang ng iba pang ahensya ng lokal at nasyonal na pamahalaan sa clearing at cleanup operations sa buong lungsod, lalo na sa mga lugar na lubhang nasalanta. Tiniyak din ng pamahalang lungsod na susuriin ito ang bawat lugar upang linisin ang mga natambak na basura. Humingi rin na paumanhin si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga residente motorista na hindi makadaan sa mga apektadong lugar.
Pinangunahan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan ang pagbaba ng mga relief goods sa mga kababayan nitong lubos na naapektuhan ng habagat at ng bagyong Karina. Katuwang ang iba pa nitong lingkod bayan sa Caloocan, sinikap umano nito na abutin ng lahat ng kanilang kababayan, lalo na iyong mga higit na nangangailangan. Nagsagawa na rin ang medical mission ng lungsod para sa mga lumusong sa baha, para sa libreng konsultasyon, gamot at bitamina. Samantala, nakipagpulong na rin ang lokal na pamahalaan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council upang tiyakin na nasa isang direksyon lamang umano ang relief operations at ang mga ibinabang serbisyo sa kanilang mamamayan. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo rin na mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng Your TV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa tama at mabilis na pagbabalita. Ito ang Express Balita. Sumasaludo sa bawat Pilipino.